Stress, tahimik na trigger ng cancer? Puwede bang ang stress maging tahimik na trigger para magkaroon ng cancer? Ayan. Hindi ka naman nagbibisyo, hindi ka naman pabaya, pero bakit parang unti-unting nanghihina yung katawan mo? Oo. So, what if hindi pagkain ng problema, kundi ang bigat ng nararamdaman mo araw-araw? Yung mga stress, oo. Yung mga deadlines, yung mga kailangan mong i-beat na deadlines, yung mga bayarin o kaya naman yung emotional stress, namatayan ka o kaya nagka-break up, 'di ba? Yun ang mga matinding stress na kailangan ma-cope natin. Kailangan ma-solve talaga yan kasi pag hindi, bibigay ang immune system mo, bibigay ang katawan mo. At ang cancer, kapag full of toxins na yung katawan mo, yun, bagsak pa yung immune system mo, yung emotion mo, puno ka ng stress. Marami po akong mga pasyente na nakausap, binackground check ko, bakit nagka-cancer? Healthy naman daw sila. Nagka-breast cancer, alam mo, nung tinanong ko, ay, namatay pala yung asawa, yung partner. Oo, siyempre 1 month, 2 months, nandiyan pa yung stress, hindi makakatulog ng maayos, hindi makakain, hindi maka-move on. So, anong nangyari? Humina yung immune system. Tapos, nung mga nakapasok na toxins, yun, mas lalong nag-bar down yung kanyang immune system, pati yung iba't ibang klaseng parasites na kapasok, yung mga pathogens na malalakas. So, kaya yung mga nagkukos ng sakit. So, yan po. So, hindi po lahat pagkain pwedeng stress. Oh. Number 1, problema. Chronic stress equals chronic cortisol. Tandaan natin, ang cortisol yan po ang stress hormone. Kapag lagi kang stress, hindi lang ito pakiramdam. Oo. Tumataas din yung cortisol level mo or stress hormones mo. At kapag laging mataas, nagkakaroon po ng imbalance sa ating katawan. O yung ating hormones, yung ating blood sugar, yung ating inflammation. O resulta, ang katawan mo laging nasa survival mode or emergency mode. Kaya kapag ganun, yung ating immune system nagsha-shut off. O, na-off po yan. Nagsha-shutdown po yan kapag laging mataas ang stress. Ganun po ang, kasi pag survival mode, emergency ang ang pagtingin ng katawan. So hindi pwedeng para ma-reserve or ma-conserve rather, para ma-conserve yung energy, ang ginagawa ng ating katawan, si immune system, siniswitch off niya muna. Siniswitch off niya muna yan para yung emergency ng mga paglukso mo, pagkilos mo ng mga kakaibang, kasi emergency, di ba? Doon na pupunta yung energy mo. Pero yung immune system naka-shut off. Ngayon, paano kung may nakapasok na infection? Paano kung may mga toxins, di ba? Hindi niya ma-filter or ma-screen out yun or ma-checkpoint, di ba? So, ganun po yun. So, yan po. Kaya kapag may weak immune system tayo dahil sa chronic stress, humihina yung depensa ng ating katawan. Mas nahihirapan labanan yung mga abnormal cells. Tandaan natin, dun po yun sa mga toxins, sa mga preservatives, mga chemicals, sa mga parasites na nagsisecrete ng mycotoxin or carcinogenic or nagkakos na cancer ng mga substances. Doon po yun nagsisimula yung abnormal cells natin. And another is inflammation trigger. Kapag tayo ay stress, yun, nagtitrigger yan ng inflammation. Stress can silently increase inflammation. Mas lalong, kumbaga, imbis na tubig yung iano sa apoy, gasolina yung tinatapon, lalaki lalo yung apoy, di ba? Ganun ang ginagawa ng stress sa inflammation. Mas lalong pinapalala yung pamamaga. So, isa sa mga risk factors ng maraming sakit ay yung chronic stress. Kasama na po dyan kung bakit nagkakasakit tayo ng cancer. Okay? Ibig sabihin, kahit wala kang nararamdamang sakit, may nangyayari na sa loob ng katawan mo. So, ano yung mga solusyon? Number 1 dyan, stress management. Kailangan slow down mo. Mag-deep breathing ka. Inhale, exhale. Learn to say no. Kapag pagod na, wag na. Hindi pwedeng Wonder Woman ka o kaya Superwoman ka, di ba? Kailangan may oras na pag sinabi mong ay, na kasi ako, pagod na o kaya hindi ko na po kaya. Sir, kahit boss mo pa yung nagsabi, sir, baka pwede bukas na lang. Learn to say no. Okay? Learn to say no. Protect your mental space.
O, kailangan natin na mayroong peace of mind. Hindi pwedeng puro trabaho, sa bahay, pag-uwi, problema, sa opisina, problema. Tapos naghahabol pa ng mga deadlines, di ba? Bayarin pa, etc. So, kailangan mayroong mental space. Kailangan may relaxation, okay? Then, quality night sleep, 8 hours. 8 hours po. Okay? Kailangan natin quality kasi doon lang ang katawan, nag-wear and tear yan. Diba? Parang gulong yan na nagagasgas o kaya na ano. Kailangan natin i-repair, i-recharge. Parang cellphone din. Kailangan i-fully recharge natin. Magandang tulog, mas maganda yung gamit kinabukasan. Okay? Or yung ating productivity kinabukasan. So, kasi dalawa lang ang pilihan din natin. Rest and pray or rest in peace. Rest and pray or rest in peace. Alin ang pipiliin mo doon? Magpahinga ka at manalangin or magpahinga ka tuloy-tuloy na sa sementeryo. Rest in peace na yun, di ba? So, kailangan natin magsimba rin. Yun pang ibig sabihin ng rest and pray. O, away tayo dun sa mga trabaho. Minsan ang tao kasi puro trabaho. 7 days a week. Pero ang sabi ng Panginoon, 6 na araw lang magtrabaho. Ikapito sa Kanya, magpahinga tayo doon, di ba? Full day. 24 hours. So, the reason why nai-stress ang mga tao, it's because they are working 7 days a week. Hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Mapapagod tayo. Hindi naman tayo ang makina nga, di ba? Bakal na yun, kailangan ng pahinga. Tayo, living machine tayo. Buhay tayong makina. Kailangan ng pahinga. Yung mga cells kasi natin, nasisira din yan. Okay? So, kailangan natin ng rest and pray. Bakit pray? Kasi pag tayo ay nagpe-pray, may connection sa ating Panginoon para tayo nakaka-recharge. Parang cellphone. Nakadikit o may connection tayo sa ating Panginoon. Remember, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay o sa material na pagkain, kundi pati sa spiritual. So kapag konektado tayo sa Panginoon, mayroon tayong faith, mayroon tayong confidence sa ating Panginoon, i-pray tayo, mas lalo tayong lalakas. Okay? So, okay. Ang real talk po, ganito, hindi lahat ng sakit galing sa kinakain natin. Minsan, galing po yan sa pinapasan mo. Tandaan niyo po yun hindi lahat ng sakit galing sa kinakain. Minsan pwedeng sa emotional stress. Minsan pwedeng sa mental stress. Sa problema. O kaya sa mga dinadamdam mo. Kaya kailangan alagaan natin yung ating brain or yung ating isip, yung ating puso. Huwag galit na galit o huwag yung nagdadamdam. Tanggalin na po natin yan. Okay?